Na-experience mo na ba na magkwento sa kapamilya, kakilala, o kaibigan mo ng idea mo? O yung gusto mong mangyari, o gusto mong gawin? Tapos, pagkatapos ng kwentuhan nyo, parang ayaw mo nang gawin yung gusto mong gawin dati. Parang nawala yung burning desire mo para dun sa bagay na yun. Kwento mo lang naman sa kanila. Kaya, isa sa na-realize ko, huwag kang magkukwento sa mga tao o mag-ingat ka sa pagkukwentuhan mo ng mga gusto mong mangyari. Kasi baka yun yung yun yung sanib para hindi mo ipagpatuloy yung gusto mong gawin. Lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Kasi yung mga mahal mo sa buhay, mahal na mahal ka niyan, concern yan sa'yo. Ayaw niya na nahihirapan ka, ayaw niya yung wala kang tulog pag gabi. Gusto ng mahal mo sa buhay, okay ka. Pero ikaw yung nakakilala sa sarili mo kung hanggang ano yung kaya mo. Kaya kung hihingi ka ng advice para dyan sa negosyo mo o sa mga bagay na gusto mong gawin, kung ikwento mo siya kasosyo sa mga kakilala mo na nandun kung saan ka papunta. Kumbaga nandun na sila kung saan yung gusto mong tahakin. O kaya naman may idea sa gusto mong tahakin o gusto mong gawin. Para kasi yung pag mali yung nasabihan mo o nakwentuhan, para yung pagpapacheck up din sa doktor, pa-check up ka sa doktor, pero yung ipapacheck up mo, yung sira ng sasakyan mo. Yan. Dapat tama yung taong lalapitan mo. Kaya ipagdasal natin yan guys, kasosyo, na makausap natin yung mga tao o mapalapit tayo sa mga tao na makakatulong sa atin para yung burning desire na gusto natin is ma-execute natin, o yung mga bagay na gusto natin gawin ma-motivate, ma-push nila tayo. Lalong-lalo na kasosyo, isa sa pinaka hindi ko makalimutan, wag mo yun ikwento sa katrabaho mo. Kasi kung yung katrabaho mo mas matagal na sa yung sa pagtatrabaho, kunyari 5 years ka na, tapos siya 10 years na sa pagtatrabaho, huwag mo asahan na ipupush ka niyan o bibigyan ka niya ng magandang advice para dun sa negosyong gusto mong gawin o sa mga bagay na gusto mong gawin. Kaya kasosyo, piliin mo yung mga tao na kakausapin mo o pagsisharean mo ng mga bagay na gusto mong i-execute o gusto mong gawin, para hindi matapos o hindi mo ipagpatuloy mo yan ng same yung vibe, same yung feeling na gustong gusto mo. Kaya kung bago ka pa lang kasosyo dito sa video ko, ako si Jonathan Alina, 10 taon na din ako naging empleyado at 5 taon sa pagiging negosyante. Pwede kong i-share sa inyo yung mga tips and mga pagkakamali ko sa pagsisimula ng negosyo. Naniniwala ako guys na sa pagninegosyo, masuunlad yung sarili ko, masuunlad yung pamilya natin, masuunlad yung barangay natin, as masuunlad yung bansang Pilipinas pag tinahak natin yung mundo ng pagninegosyo. Kaya isa sa gusto kong iparating na kung ikaw na nakikinig, alam mo sa sarili mo na may kaya kang gawin na negosyo o may mas magandang kapaki-pakinabang sa'yo na gawin para umangat yung antas ng pamumuhay na meron ka. Gawin mo kasosyo, huwag kang matakot. Ipagdasal mo yan. Ipagdasal mo na pagpalain ka na magawa mo yan. Dahil lahat ng kayamanan ay nagmumula sa Diyos. Nasa Bible yan kasosyo. Kaya kasosyo, pupunta tayo ngayon sa mga branch natin para i-check yung mga gamit natin doon, yung mga equipments natin doon, and mabigyan ng supply o
or dadala ng supply yung ibang kulang ng supply para sa tuloy-tuloy na operation natin sa business. Kaya ngayon guys, ipapakita ko lang muna sa inyo, pero hindi ko pa i-share sa inyo na detail kasi gusto ko simulan muna yung mga vlog dun sa mga kung paano ako nagsimula at ma-share ko sa inyo yung mga tips kung paano magsimula ng negosyo pag isa kang empleyado. Kasi madaming mga nag-share o mga negosyante na nag-share din pero wala dun yung kung paano sila nagsimula. Sinishare na nila kasi yung yung mismong negosyo nila ngayon serve as marketing na kasi yun yan. Tatalakayin din natin yan yung marketing, kung ano yung mga kailangan natin unang gawin pa nagsimula tayo sa negosyo. So ngayon guys, nandito tayo sa Gayasano Mall, Iriga, para i-check yung booth natin and magdala ng mga supply. Check nyo yung booth natin. i-share ko muna sa inyo, hindi ko po muna sa inyo i-detail yung business natin. Gusto kasi muna i-share sa inyo yung mga bagay na sa pagsisimula ng negosyo. Ito kasi operating na yung negosyo natin. Kaya yan, focus muna tayo dun sa kung paano magsimula ng negosyo kung isa kang empleyado. Kaya guys, wag niyo i-share yan sa mga taong alam nyo na uubusin yung enerhiya ng pagiging entrepreneur nyo. Kaya ingat kayo guys. I love you guys and God's love you. Please pass it on para ma-share naman natin yung mga ideas and mga pwede nating i-share. Diba? Kaya ingat kayo guys.